Ayan, so walang iba. Palakpakan po natin. Director Daniel James. Yan! Hello po, good morning. Good morning. Hello, Sir Norbert. Kumusta naman? Sir Jamie. Nagagawa po nyo ngayong araw na to. Gaya ng paghahanda mo, pinaghandaan ka din namin. Pinaghandaan ka namin talaga. Talagang nag-rehearse kayo, ha? Sabi ko sa inyo, talagang natututunan nyo na yung mga tinuturo natin. Maraming salamat. Ikintaban po yung mga mukha nyo dito sa screen ko. Ko alam ko. Oo, siyempre, yan ang branding natin. Glass Light. Brought to you by LLIC. White and cream. Products. Bili na po kayo, no? Bili na kayo. Hello po sa lahat ng ating nasa FB Live viewers natin. Hopefully, you can start and tapusin po natin hanggang dulo yung ating pag-uusapan ngayon. Ayan. So, maraming salamat sa ating dear two poging-poging, gwapong-gwapong STM supervisor. Wow. Sir Norbert and Sir Jamie. Ayan. Damay mo na yung nagsasabi. So, by the way, good morning to sa ating lahat. My name is Director James po for those people who have not yet know me. Ayan. Ako po si Director James and ang nabigay po sa akin na topic is all about opportunities. Ayan. Pag sinabi bang opportunity, ano po yung minsan po pasok sa isip natin? Actually, a lot of idea po. No? Pasensya na po sa boses ko, medyo husky lang po. No? Galing po kasi ako sa Siberian. O kaya medyo husky po yung aking boses. Medyo gagawin lang po nating light yung kwentuhan po natin. This is not a training but a conversation po, no? Kwentuhan lang po tayo. I hope you feel kung ano po yung matatouch natin dito, pag-uusapan natin. And I prepared 1,000 slides po. Okay lang po ba? Opportunity po. So since opportunity po pag-usapan natin, magkakandak po ako ng LBOP. Ayan, hindi po LBOP, di po. Ang pag-usapan natin is all about opportunity. In general term yan, ang opportunity po, sabi ni paring Google, no? Parang tag dito. Yung opportunity, yung something you want to unexpected. Kasi yung opportunity kasi minsan unexpected po, di ba? Pag sinabing opportunity, minsan hindi mo inaasahang pagkakataon, di ba? Na hindi natin alam itong gathering natin na to, this is a opportunity or an opportunity rather na makapag-kwentuhan po tayo for today and most likely po yung lahat po na makakapakinig at makakarating po itong video na to ay excuse me po ay marami din po silang mapupulot, no, sa ating pag-uusapan. So ready na po ba ang lahat? And so we will tackle about opportunity and we go beyond and the channel. Tama po ba yan? Channel? Ayan. Channel pala, channel. Ayan. So let's start po, no? Opportunity. So sabi nga po, pag sinabing opportunity, ayan, next tayo, sir. Alright, ayan, 999 slides na lang po. Sabi dito, we don't all have equal opportunity. But we all have the opportunity to be what? To be better. Ayan. So, totoo naman po ito, hindi lahat po ng opportunity na natatanggap natin sa buhay pantay-pantay. Diba? Pero lahat po tayo ay merong opportunity, no? To be better. To be better in what? In life, in business, in career, sa mga kanya-kanyang lines po natin na tinatakbo sa buhay, ano man yung ginagawa po natin ngayon, we have all opportunity to be better, di ba? Pero yung sinabi po dito na we don't all have equal, hindi pantay-pantay talaga eh, no? Paano ko sasabihin to? Hindi naman tayo lahat pinanganak na mayaman.
'di ba? Hindi tayo lahat pinanganak na merong gintong kutsara sa bibig, 'di ba? You know what I mean? Hindi tayo lahat pinapalad agad-agad, 'di ba? Minsan talaga yung opportunity, ano yan tumatiming yan, depende kung gaano tayo ka-ready. Well, we're talking about opportunity. Are we ready pagka dumating na ba yung opportunity natin? Or alam ba natin na yung nakita natin na opportunity, especially dito sa business po natin, no? Marami kasing pwedeng itakal to yung opportunity hindi lang sa negosyo. Pwedeng sa personal, pwedeng sa other side ng life natin, di ba? So yung pagtanggap natin ng opportunity depends on how we see it. It depends on how we appreciate or give value with the opportunity, di ba? So for example, a simple way of appreciating opportunity, yung opportunity po na maimulat mo yung mata mo after mo matulog. That's opportunity. Tama po ba? A simple appreciation of opportunity na thank you Lord, nagising ka pa, naimulat mo pa yung mata mo, nagagalaw mo pa yung kamay at paa mo, nakakapaglakad ka pa. 'Di ba? Simple way of appreciating opportunity. Well, speaking of opportunity po, hindi lang kasi siya yung about sa yung parang breakthrough about finances sa pera. Maraming klase pong opportunity, no? Actually, nag-search nga rin po ako niyan, and karamihan kasi lumalabas about business, about sa career, yan. Pero para sa akin po maraming klase ng opportunity, not only in business but also in our personal lives, di ba? Nagkakataon lang po talaga na iba-iba po talaga yung opportunity na dumarating sa atin. Kaya nga iba-iba po yung spotlight natin Meron tayong tinatawag na time frame kung kailan ka magsha-shine. Lalo na sa negosyo po natin, network marketing. Alam naman natin na sa network marketing, wala po nag-fail. 'Di ba? Wala po nag-fail. Kailangan mo lang antayin kung kailan yung breakthrough mo. And syempre, speaking of opportunity, yung opportunity na nandito po tayo sa company natin, company po na pwede po tayong dalhin sa pangarap natin. Kaya lang, most of us po did not recognize that LLIC is the opportunity or the answered prayer na marami sa atin nagpe-pray na Lord, sana bigyan mo kami ng opportunity na sana mabago buhay namin, sana yumaman kami, mabili namin yung gusto namin bilhin, makapag-travel kami kung saan at makapag-provide kami for the family. Pero most of us, especially Pilipino, di ba? Tayo po, pagka merong in-offer sa atin, ito po, honest to goodness talaga, di ba? Minsan, minsan hindi natin na-acknowledge na opportunity na pala yun. Yun na pala yung sagot dun sa pinagpipray natin na sana magkaroon po ng pagbabago sa buhay natin, di ba? And sometimes we did not recognize na yun na pala yung sagot, no? Minsan we ignore. Hindi pala minsan, most of the time we ignore. 'Di ba? Ako po hindi ako naniniwala na walang opportunity sa Pilipinas. Marami po tayong kababayan na nasa ibang bansa, na ipaglaban, na ipagpatayan sa ibang bansa. What I mean na ipagpatayan yung talagang sipag, sobrang hard work nila doon, talagang binibigay nila yung best nila doon, 'di ba? Pero ako po hindi ako naniniwala na walang opportunity sa Pilipinas. Alam niyo po yung mali. Namimili po kasi tayo ng opportunity na susubukan. Ang tao po, gusto ng tao is nandun sa comfort, 'di ba? Pag kami dumating na opportunity, gusto ng tao, nature po ng tao to na hindi siya masyadong mahirapan, hindi siya masyadong hindi siya masyadong maging parang discomfort para sa kanya. Pero yung opportunity kasi disguise po yan Hindi naman siya yung literal na bagsakan ka ng 1 milyon or ng napakaraming pera na yun answered prayer and opportunity ng tawag. Hindi po yun Minsan yung opportunity, hindi gumagamit po yan no? Like for example, our company, di ba? Yung mga sponsor nyo po, sa mga nanood po sa FB Live dyan, at sa YouTube channel po natin, yung mga sponsor nyo po, they are also opportunity. Di ba? Na dumating po sa atin. Kasi, imagine this, kung yung sponsor mo, no, hindi niya shinare, alright, yung opportunity. Hindi mo rin malalaman yung opportunity na meron po sa community po natin. Di ba? So, tayo po,
in short po dito sa slide na to, no, hindi po tayo pantay-pantay ng pag-take ng opportunity, iba-ibang time frame, iba-iba po ng dynamics, pero all of us, meron po tayong opportunity to be better. To be better in business, to be better in life, in personal, in social life po natin, to be better in marami, in career, di ba? Sa mga skills natin, di ba? So, lahat po tayo may equal opportunity. And in addition to that, meron po tayong 24 hours a day, meron po tayong 7 days a week. Pantay-pantay po lahat ng tao niyan, mahirap, mayaman. Meron po tayong 52 weeks, no? A year. At meron tayong 365 days. Kapag may leap year, may 1/4 pa yun nakasama, di ba? So, meron po tayong pantay-pantay. Yun yung, that's what I mean na meron tayo lahat opportunity. Every day and day, as time goes by, opportunity po yan. Ang opportunity po, malalaman mo na opportunity yan the moment na nadidilat mo palagi yung mata mo at nakakagalaw ka ng gusto mong galaw. Yan, opportunity po yan. Alright? And syempre, next slides po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, mga 1,000 slides po ito. Alright? 998 na lang po. So, ito. Opportunity is a chance. Choice, hindi po ladies choice ha. And change. Ayan. Para po sa akin, ang opportunity po, this is a chance. Kapag nabigyan tayo ng opportunity na gawin yung isang bagay, no? Like for example, this what I'm doing right now, this is opportunity for me. Well, actually po kinakabahan po ako bago mag-start, no? Pero sabi ko bahala na, based on my experience na lang i-share ko, di ba? Yung opportunity po, minsan lang alam niyo minsan lang dumating yan eh. Minsan lang kumatok yan yung opportunity sa atin eh. The moment po na hindi natin pinagbuksan, hindi natin pinakinggan yung opportunity, sayang eh, di ba? Kanina sa previous slide, ang sabi, we have all equal opportunity to be better. Ngayon, kung di natin i-grab, di ba, yung opportunity na dumating sa atin, whether maliit man yan na opportunity or malaki na opportunity, depends on how we see it, opportunity itself, magiging useless po siya pag hindi natin siya binigyan ng pansin, di ba? So yung opportunity is a chance. Yes, we have given many opportunity. Hindi lang isa ang opportunity na dumating sa atin. Maybe sa buhay po natin, we have received multiple chance or multiple opportunity. Na yun nga nabanggit ko kanina, hindi natin kasi nare-recognize. Ito na pala yung sagot doon sa prayer natin, no? Matagal nating hinahanap, di ba? Opportunity na yan. Hindi pala natin alam. Marami kasi sa tao na hindi alam i-recognize kung opportunity ba yon or calamity. Kasi ganito lang po yan eh. It's either opportunity or calamity. So pili ka lang. Kasi kailangan din maging matalino kung opportunity ba o calamity. Calamity means yung parang pariwarak. Yung calamity. So yung opportunity po, opportunity to grow, opportunity para umasenso sa buhay. This is our chance. In relation to our business, in our community in Luluran, this is our chance. Imagine this, iilan pa lang ang member ni LLIC, ni Luluran, diba? This is our chance. I am challenging all those leaders, warm body leaders ng Luluran. This is your chance. This is our chance. This is our chance na ipakita tong magandang opportunity na meron tayo na pwedeng makapagpabago, hindi daan-daan eh, libo-libo or even million lives around the world po. Di ba? Pakita natin yung mga nasa OFW na napakasipag ng mga kababayan natin. May opportunity rin dito sa Pilipinas. Di ba? This is our chance to share the opportunity. This is our chance na maging blessing din sa ibang tao. Di ba? Yung opportunity na syempre kasama dito yung personal natin, personality development natin, di ba? Hindi lang income kasi lumalaki. Kasabay ng income ng paglaki, dapat yung opportunity to learn, di ba? Kaya nga lagi tayong may chance eh. Alam niyo po yung mga trainings natin na binabagsak kagaya nito, this is our opportunity to level up ourselves.
Karamihan sa atin, tamad pang umattend. Believe me or not. Di ba? Minsan kasi nandun na yung acting attitude, nandun na yung minsan hindi na siya empty cup, di ba? So, wala ka ng chance doon. Di ba? We're talking about opportunity. Lahat po tayo merong opportunity to grow, di ba? Opportunity to level up, opportunity to develop yourself. Huwag mo ipagkait sa sarili mo yung opportunity na mag-grow ka. No? Yung opportunity na lumago ka, lumaki ka, lalo na sa industry natin. Ladies and gentlemen, dear LLICs, this is your chance. Don't waste opportunity. And second, opportunity is a choice. Ano man opportunity pupuntahan natin, magiging decision natin sa buhay, anong klaseng opportunity man, mag-abroad ka man, or anumang linya, yung lilinyahin mo, di ba? Choice mo yan. Di ba? Sabi nga nila, may nabasa po ko sa isang libro na ang pagyaman pala is a choice. It's a choice. Yung pagkakaroon ng magandang buhay, it's a choice. Yung pagiging masaya nga rin po is a choice eh. 'Di ba? Kasi you have the willpower within you. Kung ano yung magiging decision mo at the end of the day. Kung yung dumating sa yung challenges, wag nating sabihin problema kasi problema existing na yan lagi, 'di ba? Palitan natin ng challenge, 'di ba? Alam naman natin, tingnan niyo po 'to yung opportunity kasi hindi naman yan nanggagaling sa positive. Nanggagaling po yan sa negative. Paano ko nasabi? In every negative situation or any negative circumstances that happens in our life, there is always an opportunity around. Meron pong lumalaki po dun at meron pong opportunity dun. 'Di ba? Let's say for example, ako tumira po kami sa Nueva Ecija, yung family ko. Pag lumalakas po yung ulan at yung bagyo, todo talaga. Bumabaha po dun sa may hindi naman dun sa amin, pero umabot talaga. Ngayon, nung tumataas po yung baha doon, yung pagitan ng La Paz, Tarlac, kung alam niyo po yan, taga dyan kayo, no? Tsaka yung papunta sa first town ng Nueva Ecija, Saragossa. Bumabaha po yun. Mapaw. So walang makatawid from Tarlac to Nueva Ecija, vice versa, Nueva Ecija to Tarlac. Walang makatawid na sasakyan, kahit bus, kahit truck, wala. Kasi ang lakas ng agos talaga. Ngayon, alam niyo po yung mga tao doon, 'di ba? Yung calamity ng tawag doon, 'di ba? Naka-state of calamity 'yun. Alam niyo po ba na sa gitna ng gano'n, nagkaroon pa ng negosyo, nagkaroon pa ng hanap buhay. Yung mga taong may pasok at merong kailangang makatawid. Yung iba, syempre may bangka, 'di ba? Yung iba nag-improvise, gumawa na sa pabida. Yung iba nag-imbento submarine, malupit submarine. Di naitawid, 'di ba? Naitawid. Di negosyo, yung negative situation na pagkakitaan po ng tao. So, in other words, po gusto ko lang sabihin, kahit anong pangit yung ma-experience natin sa buhay natin, kahit anumang calamity, dilubyo, anumang challenges po yan, anumang problema yung pinagdadaanan natin ngayon, lahat tayo nakakadaan dyan sa health, sa lahat ng aspeto ng buhay, personal man yan, negosyo man yan, lahat po tayo dumadaan yan, no? But always remember this, opportunity is a choice. Wag nating laging tignan na sobrang negative lagi nangyayari sa buhay natin na parang wala nangyayari. Opportunity yun di ba? For example, tayo, mga negosyante tayo, nag-present tayo sa prospects natin. Hindi nag-join. Siyempre bilang tao, as a human reaction, di ba? Medyo, kung hindi ka pa salang-sala sa training talaga, medyo parang mabinibiyak yung puso mo kasi lalo na kung kaibigan mo yun, tapos nag-reject sa'yo, di ba? Medyo masakit yun. Pamilya mo nag-reject sa'yo, di ba? And, alam niyo po ba na may opportunity doon? Na opportunity, kailangan nating ma-recognize kasi yung opportunity doon, ano yung nasabi mo, o ano yung ginawa mo, bakit hindi nag-tune yun? Regardless kung may pera o wala talaga, no? Ano pa yung kailangan mo i-improve para sa sarili mo, para sa next presentation mo, di ba? Sa next nakakausapin mong tao, you can improve your presentation, you can improve the way you talk, the way you communicate with client, the way you communicate with your prospects.
dapat nandun, hindi tayo yung magmumukmok, titignan natin negative, ay, ano na naman, rejected na naman, wala na naman nangyari. Di ba? Opportunity is a choice. Una, chance. Di ba? Choice. Nabigyan tayo ng chance. Parang sa basketball lang po. Di ba? Napasahan ka ng bola. Alam mo naman, kaya mong i-shoot. Di ba? Hindi mo shoot, binasa mo. Ubus yung oras. Something like that. Sa presentation, alam mo naman kaya mong kausapin yung prospect. Alam mo naman kaya mo naman latagan ng simple. Hindi mo ginawa. Tapos, sayang. Diba? We miss a chance. And opportunity is a choice. Ano mang matanggap natin opportunity. Kasi ano yan cycle po yan opportunity yung opportunity dumadating yan, randomly. No? Minsan dumadating yung opportunity, hindi mo kailangan. Kasi okay ka, di ba? For example, may presentan tayo na guest. Okay pa siya financially. Hindi ka papansin yung opportunity. Tama? Ikot ulit. Cycle. Randomly, nadaanan naman siya ng opportunity. Nangangailangan siya ngayon ng pera. Ganon tayo minsan makaka-appreciate ng opportunity. Ma-appreciate natin yung opportunity kapag meron na pong calamity na nangyayari sa buhay natin. Di ba? Or kailangan na yung tipong emergency na. Di ba? Tipong emergency na. Kaya, dear LLS, this is your chance. Huwag natin antayin yung emergency na buhay na yung nakataya bago natin gawin. Ibigay yung best natin. Di ba? We have all equal opportunity to be better. Di ba? To be better, di ba? Pakapalin natin yung pocket natin. At the same time, yung psychological natin, di ba? Yung wisdom, yung knowledge, experience, learning, etc. And opportunity is a change. Opportunity can change lives. Yung simpleng pag-offer po natin sa mga tao, pagkausap, hindi yun po basta-basta. Kasi it can change life. It can change lives. Napakaraming buhay po yung pwede mabago. Napakarami pong buhay yung pwede pong matulungan nito. Diba? Yung opportunity, syempre, nasa business tayo. Yun yung more on tackling natin sa pag-usapan natin yan. More on opportunity. Opportunity can change lives. Diba? Ako na lang po, sa akin na lang. Personal experience ko po. Sabi ko before, nung way back 2014 po, nung pagka-graduate ko po ng college. No? Siyempre, nature, pagka-graduate ng college, apply tayo sa work. Tama? Dahil medyo may itsura naman po tayo, tsaka may abilidad, tanggap kagad tayo. So, the time, nag-work po ako from Quezon City to Ortigas, no? So, pinaka-mabilis na paraan para makatawid ka ng EDSA is the MRT, diba? So, yung MRT po, sobrang high-tech niyan eh. High-tech po yung MRT, diba? Alam ko, nakasakay na po kayo, nakakita na kayo. Diba? Yung mahabang tren. So, yung pagbukas ng pintong ganun, di mo na kailangan pumasok eh. Tutulak ka ng tao, papasok, di ba? Pagdating doon sa MRT, dikit-dikit mga mukha nyo, di ba? Ako, na-experience ko po yun talaga. Grabe po yun. Alam mo yung tipong unang araw ko po sa pasok sa trabaho kasi hindi naman po sa no? Ayoko na pong banggitin yung company na pinasukan ko po before. Hindi ko na po babanggitin, High Sky Cable po yun. So, that time, first day, sinuot ko pang JS Pram. Grabe yung formahan ko po noon, black shoes. Kulang na yung parang kulang na attache case po. Syempre, first time is excited. Pero na-realize ko habang tumatagal yung pag-spend ko ng time din sa work ko. Sabi ko, kung ng gantong buhay, papasok ka na disente, uwi ka ng mandirigma, di ba? Papasok ka pa lang ng trabaho mo, may mandirigma ka na. Kasi nakikipagbakbakan ka pa, pagod. Sobrang layo. So, ganun. Sabi ko, magkaroon lang ako ng opportunity, kahit mahirap yan, gagawin ko. Yun yung naging mindset ko, and naging principle ko. Kaya, depende kasi yung asenso ng isang tao kung gaano ka-aggressive doon sa opportunity dumating sa buhay mo. Kasi kung ikaw yung tao na typical talaga na gustong-gustong makaahon sa hirap ng buhay or gustong-gustong talagang may mapatunayan pa, gusto mo maging more, 'di ba? You want to do more. You want to be more, 'di ba?
alam mo, lahat ng opportunity, take mo siya sa I mean, i-grab mo siya, no? Wala ka nang patumpik-tumpik, hindi ka magdadalawang isip. Kasi it can change lives. Unang-unang buhay mababago dito, buhay mo, buhay natin. Pangalawa na lang yung mga buhay na nakasurround sa atin. Pamilya mo, di ba? Yung mga kaibigan, friends, relatives, etc. So on and so forth. So guys, opportunity is a chance for us, and we have a choice of opportunity to change our life. Now, speaking of opportunity, excuse me po. Ayan. Speaking of opportunity, guys, andito na, binigay na sa atin. LLIC is one of the opportunity na pwedeng mabago, mag-multiple folds. Pwedeng mag-create ng legacy sa buhay natin. And huwag na natin sayangin. Let us not waste opportunity na, kasi, diba, okay lang yan. Diyan lang naman lagi yan. Diba? Take for granted. Do not take for granted every opportunity na darating po sa buhay po natin. Kasi we'll never know, hindi na umikot yan. Diba? We'll never know. Yan na pala yung binigay sa'yo, pero we take for granted. No? Remember this, opportunity, sometimes it knocks once. Okay? So opportunity is a chance, choice, and change. Okay. So next slide po. Ayan. Alright. So after opportunity, we go beyond. Ayan. Yung beyond ba ano? Yan ba yung kumanta ng Single Lady? Siya ba yung kumanta ng beyond? Yung Single Lady. Tama ba yun? Sir, ano? Beyonce pala yun. Sorry po. Ayan. Jester po kasi ako as a speaker. No? Ayan. Hindi ko mapigilan talaga yung pagiging jester type ko. By the way, si Beyond, no? Speaking of Beyond, ibig sabihin, we totally embrace the opportunity, no? We go beyond our limits. Alam natin, ang iniisip mo ngayon na parang nabigay mo na yung best mo, yung beyond kasi, beyond limit eh. Ibig sabihin, you go further. You can go further. You can do more. Ako naniniwala po ako sa lahat po ng nanonood ngayon sa FB Live, sa lahat po ng nanonood sa live stream natin, sa YouTube channel natin, no? May magagawa ka pa. At kaya mong magtagumpay. Alam ko, naniniwala ako na bawat isa sa inyo ngayon, sa atin dito, lahat ng involved sa event na ito ngayon, lahat ng makakarinig ng talk na to, lahat po tayo may magagawa pa at kaya pa natin gawin. We can create miracles, we can create results, we can create history. Samahan niyo po kami. Magsama-sama po tayo. We can push ourselves to the limit. Isagad na po natin. Kumbaga, sasakyan full throttle na po natin to. Wala nang primera. Kinta kagad, di ba? So, yung pag-take off po ng LLIC, we can go beyond our dreams. Sometimes po yung dreams natin, eto. Pero pag binigay mo yung todo mo, pwede yan lampasan pa ng multiple, no? Higher than your dreams na ni-expect po natin, 'di ba? 'Di ba? Sometimes we expect, lalo sa negosyo natin, okay na ako, magkaroon ako ng kotse, magkaroon ako ng bahay, okay na ako. Pero alam niyo po ba na if you push yourself to the limit, you can go beyond your dreams. Ibig sabihin, kung ini-expect mo na yan lang yung makukuha mo, pag tinodo mo, binigay mo yung best mo, whatever it takes. Remember this word. Whatever it takes, binigay mo yung best mo, you can go beyond. Naniniwala ako na hanggat may oras, hanggat may hininga ka pa. Sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa, di ba? Hanggat may oras pa natitira sa buhay natin, meron po tayong pag-asa. We can go beyond our expectation, our limits, di ba? Itodo na natin to. We can go beyond. Ako naniniwala ako. Hindi ko man po kayo makita lahat na nanood sa FB Live, sa YouTube channel natin. But I believe na lahat po tayo dito, we can go beyond our dreams. Huwag ka lang susuko, huwag ka lang basta-basta titiklop, basta huwag ka lang aayaw. Whatever it takes, huwag mong sukuan. You can go beyond your dreams. Ngayon, isip mo lang yung pangarap mo sa sasakyan, sooner or later, after a year or several years, no, or months either, 'di ba?
Dinadrive mo na yan. Dinadrive mo na yan. Maniwala ka. Kung naniniwala ka, mag-type ka ng yes. Yan, sa lahat po nang nanonood sa FB Live. Kung naniniwala ka na taon mo to, this is your year, mag-type ka ng yes. Type Yes! Yes, this is my year. This is my year. Wag na nating sayangin. We can go beyond. Malapit na po matapos ang 2023. Papasok na po ang 2024. Wag nating sayangin yung natitirang araw, oras, linggo, buwan, minuto na lilipas yung taon na wala pong mangyayari. We can go beyond our limits. And pagka sinagad natin, pag tinodo po natin yan, sama-sama tayo, tulong-tulong po tayo. Magugulat ka na isang araw, gigising ka isang araw, na lahat na pinapangarap mo. Lahat yan, reality na. Alright? So, next po tayo. Alright? Ilang slides na lang. 996 na lang. Ayan. Sabi po dito, B.A. Chanel. Tama po ba yun? Dapat naka-Chanel daw po tayo. Tama ba yun? Tama ba yun, Sir Dan? Chanel. Chanel pala. Alam ko nabigay yung nung nabigay itong topic na to sa akin, nisip ko kapuso, kapamilya, kapatid, channel. Ano channel ba to? So, speaking of a channel, since we are sharing opportunity, di ba? Alam naman natin, sa pag-share ng opportunity, we can be a channel of blessings. We'll never know. One person, one upline, sabi nga, may kasabihan, one upline or one sponsor can change life o lives ng mga members or downlines na, di ba? So, we can be a channel of blessings as well as yung company natin ay naging daluyan ng opportunity, unang-una. Then, yung opportunity, pag tinake natin yan, doon pa lang nagkakaroon ng channel of blessings. Kasi kahit may opportunity, pag hindi mo ginrab yan, yung channel, yung linya, mapuputol yung blessings, di ba? Oh. So yung ano natin, yung pagiging distributor natin sa LLIC, hindi lang tayo basta member, hindi lang tayo basta leader, hindi lang tayo basta upline, hindi lang tayo basta coach, hindi lang tayo basta senior coach or even mentor. Lalong-lalo na hindi tayo basta novice lang, di ba? We are a channel of blessings kasi we'll never know sa taong masasharean natin ng opportunity ni LLIC. Isa, dalawa hanggang maraming pamilya po yung pwedeng mabago ang buhay, di ba? We can be a channel of blessings. In many ways, nakakatulong po tayo sa society natin, di ba? Sa negosyo natin. Pag dumami ang mayaman, di ba? Lalaki ang ekonomiya. Alam naman natin yan. Kapag dumami yung gumaganda ang ekonomiya, ibig sabihin, kumikita yung mga negosyante. Marami pong nakikinabang. So tayo po, as a channel of blessings ni LLIC, yung tayo po yung maging instrument, di ba? Huwag nating hayaan na hanggang sa atin lang, di ba? Hanggang sa atin lang, dapat mas malawak, mas malaki po yung radius na makuha po natin, di ba? Yung ang laki ng market natin eh. And I know marami pa po kayong mga kaibigan, marami pa kayong mga kamag-anak, pamilya na until now, kahit na matagal na kayo sa ganitong industry, hindi nyo pa po natatap. Possible po yan, no? So, kung sa ibang tao nga, di ba, nagiging channel of blessings tayo. So, unahin natin sila. Di ba? Yung pagiging channel of blessings kasi, parang sa moral obligation natin na nakita natin yung good news about this program, about this business, about this luluran, and yet di natin share, diba? Sabi nga, pagka magandang balita, mabuting balita, i-share natin. Diba? So, be a channel of blessings in luluran. Lahat po tayo dito, even from our BODs, down the line sa ating mga members, sa mga GV directors, etc., mga leaders natin, lahat po tayo, daluyan dapat ng blessings or maging channel of blessings po tayo. Channel of opportunity. Multiple channel. Lahat po tayo maging multiple channel. Mas marami pong may kinabang sa isang napakagandang idea, mas maganda po. Kasi maniwala man kayo, hindi, mas masarap marami sa taas. No? So, tayo po, no? Kung tayo po ay meron ng resulta, meron na tayo, may na tayo. Di ba mas maganda na nasa taas ka, bumababa ka,
Tapos kumukuha tayo. Bawat baba natin, meron tayong hinihila pataas. So doon tayo nagiging channel of blessings. Channel of opportunity, diba? Para mas marami pong mabago ang buhay. So with that po, meron po akong share na video. Palos patapos na po tayo, no? Ayan, 997 na lang po. I hope nakita niyo po yung video at malakas po yung sounds niyo po. Please play. Thank you so much, Sir Dan. When it came knocking, did you hear it? When it was in front of you, did you see it? Or did you look right through it, completely oblivious to what you had? See, opportunity is a subtle creature, a mystery to the universe, misinterpreted as this obvious treasure calling out to you, when in actuality it's the map. It's the road, it's the courage to move forward. Opportunity is not the moon, the sun, or the stars. It's the staircase that takes you higher. The pieces that come together to comprise your universe. And when that sun comes up, the light sets, your eyes open, you wake up and breathe your first breath. Understand that you are breathing in opportunity. It's not what you look at, it's what you see. And befitting of the message, it's easy to push this away as insignificant or fluff. But let me ask you this. How does one person turn adversity into the very reason they succeed, and another turn that same adversity into a ball and chain? Why do some run toward chaos and others retreat? How can one person transform a loss now into a win later, and another person view that same defeat as the end? Well, the answer's simple, really. Did you seek out the opportunity or did you not? That is the question. And when you strip life down of its complexities, the patterns become apparent. The people who win never ask if it's possible, if it can happen. No, they begin with the premise that it sure can. The question is how? How can I make this a reality? How can I turn the world around me, the events taking place, whether challenging, strenuous, reassuring, or anything in between? How can I position them to lift me up? That is the opportunity. And without that realization, there never will be your pot of gold. Right? It begins in your head and is projected out. They say fake it till you make it. Well, I'll tell you, there's something to that. Because if you never put a dream or a goal or a plan into existence, no matter how small, it simply fails to exist. You have to see your city on the hill when it's just rocks. It's not a waste. It's not stupid. It's not irrational, because you know what it can be. They don't, but you do, and that's opportunity. Their wasteland is your future empire. Their free time is your launch pad. Their hopelessness is your reassurance. They see blank space, and you see infinity waiting to be unpacked and expanded. Look, there will be a day when they'll wonder how you did it, how you made what you have a reality. Well, you saw it. You simply saw what could be. And when you see opportunity, your mind, your body, and your life conform. So throw away the ifs and start asking how. In your world, there are no problems. Simply opportunities. In your world, there is no end. Only new beginnings. Alright. Thank you so much, Sir Dan. Napakaganda po ng pinanood natin. I hope may nakuha tayo, may na-pick up tayo, or merong parang nag-rema
nagkrema po sa atin yan. Alam niyo po sa akin, simple lang po yung takeaways ko dyan sa video na pinanood natin, napakinggan natin. Opportunity is they don't do, but you do. Dear LLICians, dear leaders, no, sa mundong ginagalawan natin, talagang mas marami yung ganun, no, kaysa sa ganun. So, wag tayong mapagod, wag tayong panghinaan ng loob, no. There is always opportunity, even in the deepest downside of our lives. Kahit na bagsak na po tayo, there is always opportunity to improve more, to develop ourselves, and to bounce back kahit gaano po kahirap yung pinagdaanan po natin. There is always opportunity. At marami pong channel na pwede pong magamit, no? Even us, no? Tayo po ay channel, no? And bago ko po tapusin itong maikling talk ko lang po, no? Gusto ko lang po kayo iwanan ng kwento. Ito natin. Alam ko pa inaabangan niyo po yung iba yung kwento. Yan. Joke lang po. May maglolo. Yung lolo na to ay may apo. Tapos yung apo na to ay may lolo. Kaya nga maglolo po, no? So yung maglolo nando sa garden, then yung apo niya na 8 years old, nakahuli po ng ibon. Nakadakma ng ibon. Kayo po ba, nakakita na po ba kayo ng ibon? Nakahuli na po ba kayo ng ibon? Yung parang nakadakba kayo ng ibon na gano'n. Ayan, di ba? Normally, mahirap manghuli talaga yung mga maliliit na ibon. So, yung apo na to, na 8 years old, hawak niya yung ibon. Sabi niya sa lolo niya, Lolo, hulaan mo kung patay o buhay yung ibon na nahuli ko. Sabi nung apo. Sabi nung lolo, may isa mo na naman ako, apo. Sabi niya, kapag sinabi kong buhay, ihigpitan mo yung hawak mo sa ibon at mamamatay yung ibon. Pag sinabi ko namang patay, luluwagan mo lang yung hawak mo ng ibon at makakahinga yun at buhay yung ibon. So, ano yung moral lesson po? Moral lesson po, nasa ating mga kamay. Kamay mo yan. Yung ibon, it symbolizes the opportunity. Opportunity, yung the 3 C's. C's kanina, di ba? Yung chance, choice, and change. Nasa kamay niyo po yung opportunity ngayon. And I'm challenging all of you. Nasa kamay mo kung bubuhayin mo o papatayin mo yung mga pangarap mo o basta mo na lang bibitawan yung opportunity na dumating sa mga kamay mo. So with that, maraming salamat po for today po. Maraming salamat po. Once again, this is Director James. To God be all the glory po.